Magandang gabi po mga kapatid sa Kapasan Church at sa mga kaibigan at kapatid po natin sa iba't ibang lugar na patuloy pong sumusubaybay sa ating live streaming. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating virtual prayer meeting. At ngayon pong gabi ay ihanda na rin po natin ang listahan ng mga nais po nating ipanalangin sapagkat mamaya po ay ipapanalangin po ito ng ating po mga elders and deacons. Kaya kung meron po kayong mga prayer requests, ay maaari nyo po itong i-type sa atin pong comment section para maisama po mamaya sa pananalangin. At siguro po, bago po tayo dumako sa ating pagpupuri at pag-aawitan sa ating Panginoon sa gabing ito, tayo po munang lahat ay sama-samang manalangin. Let us pray. Aming dakilang Diyos, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa gabing ito sa pagkakaloob sa amin ng panibagong pagkakataon na kami o Diyos ay magkatipon sa amin pong online prayer meeting upang sama-samang makapakinig at mag-aral ng iyong mga salita. At higit sa lahat ay sama-sama naming ipahayag ang aming pong mga nais ipanalangin, Panginoon. Sapagkat tunay nga po na ang panalangin ng isa na kung ang marami ang nananalangin para sa amin, ay naniniwala kami, O Diyos, na higit itong makapangyarihan. At dalangin ko, Panginoon, sa gabing ito, patuloy ka po nawang mangusap at pumagitna sa amin. At higit sa lahat, sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay kami, Panginoon, ay magkaroon ng pagkatuto mula rito. At ganoon din sa amin pong sama-samang pagpupuri, pag-aawitan, Panginoon, sa gabing ito, nawa ay matagpuan mo ang bawat isa sa amin sa kanya-kanyang mga tahanan o kung nasan man kami naroon, na buong kagalakan at buong puso ka naming pinasasalamatan, Panginoon, sa pamamagitan po ng pag-awit. Sapagkat tunay nga po na karapat-dapat ka na amin pong kilalanin, karapat-dapat ka na amin pong pasalamatan sa gabi. Yan po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa pagkakataon pong ito ay sama-sama po nating itaas at ihayag ang dakilang pangalan at kadakilaan ng ating Panginoon. Sama-sama po nating awitin ang itataas, ihahayag. Walang katulad ang iyong pagmamahal, kaya't ika'y aming itatanghal. Itataas, ihahayag, Jesus ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Jesus, ikaw ay pupurihin. Pangalan mo'y aming aawitin. Walang katulad ang iyong pagmamahal, kaya't ika'y aming itatanghal. Itataas, ihahayag, Jesus ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay ko ito'y alay sa'yo.
Itataas, ihahayag, Jesus ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala na ngang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Itataas, ihahayag, Jesus ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala na ngang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo, Panginoon. Patuloy po tayong umawit ng may pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Awitin po natin ang Jesus. Wala nang gaganda pa sa iyong ngalan. Wala nang iinam, tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Minsan pa po, Jesus. Jesus, anang gaganda pa sa iyong ngalan. Wala nang iinam, tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Panginoong dakila, tagapagligtas, makapangyarihang hari ng lahat. Panginoong dakila, tagapagligtas, makapangyarihan
lahat, hari ng lahat. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Papuri sa Panginoon sa ating pong mga inawit. Nawa hindi lamang sa pag-awit, kundi sa bawat araw ng ating pong buhay, ay patuloy po nating kilalanin, itaas at ihayag ang pangalan po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga buhay. Sa gabi pong ito, sama-sama niyo po akong samahan sa panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos, pinupuri ka po namin at muling pinasasalamatan sa gabing ito. Tunay nga po, O Diyos, bilang inyong mga anak, bilang inyong mga nilikha, marapat lamang na patuloy po naming itaas at ihayag ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming po mga buhay. Sapagkat tunay po, O Diyos, na karapat dapat na naming ipahayag ang aming pasasalamat sapagkat dahil sa iyong ginawa para sa amin, O Diyos, dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong katapatan, Panginoon, kami ay lubos na nakasumpong ng kapatawaran at ng kaligtasan at higit sa lahat ng pag-ibig. At sa gabing ito, aming Ama, patuloy po na sa aming pong pulong panalangin, ikaw po nawa ang siyang pumagitna sa amin at higit sa lahat ang iyong mga salita na mahayag ngayong gabi ay maging pagpapala para po sa aming lahat. Muli, Panginoon, sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Greetings, mga kaibigan at mga kapatid. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Magpapatuloy po tayo sa ating pagtalakay sa ating sermon series tungkol sa Iglesia. Tayo po muna ay humingi ng gabay sa ating Ama na nasa langit. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa privilege na meron kami sa gabing ito, na kami po ay lumapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming kumpiyansa na kami po ay inyong tutugunin sa aming mga dalangin. At salamat, Panginoon, sapagkat nalalaman mo ang aming mga pangailangan. Salamat din, O Diyos, sa gabing ito sapagkat may pagkakataon din kami na mag-aral ng iyong mga salita. Lagi mo kaming turuan sa iyong mga salita, O Diyos, at nawa ang pag-aaralan namin ay matuto kami, gabayan kami ng banal na Espiritu upang ang mga salita ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay namin at lalong tumibay ang aming pananampalataya. Salamat din sa gabing ito, O Diyos, dalayan ko ang bawat isa na ang bawat karanasan, O Diyos, ng mga kapatid, kayo po ang kumasumpong ng biyaya at awa. Nawa ang mga problema o anumang nararanasan, O Diyos, ay kasumpong ninyo ng iyong biyaya. At ang kaaliwan, ang comfort, at ang kapayapaan ay sumaaming lahat. Salamat din, O Diyos, sa unity na meron kami, magkakapatid, sa pagmamalasakitan, sa pagtutulungan. At salamat, Panginoon, sapagkat kami po ay ginagamit niyo sa pagpapahayag ng inyong mga salita. Salamat po, binabalik namin sa iyo ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Basahin po natin ang ilang talata sa pagbabasehan ng ating mensahe sa gabing ito. Ito po ay pinilang. Makibukas po kayo sa akin sa inyong mga tahanan sa unang Korinto,
chapter 12, verse 12 to 31. Ang sabi po sa verse 12, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi, at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Verse 14, sapagkat ang katawan ay hindi isang bahagi, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilanang ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. Verse 18, subalit ngayon ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. At kung ang lahat ay isang bahagi, saan naroon ang katawan? Verse 20, subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Sa verse 23, ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating walang kapurihan ay pinagkalooban natin ng higit na kapurihan. At ang mga kahihiyahiyang bahagi natin ay siya lalong pinararangalan. Verse 25, upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkatulad ng malasakit sa isa't isa. Verse 26, kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang nagagalak ang mga bahagi. And verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y mga bahagi. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Kakaiba ang iglesia natin ngayon. Merong halong saya at lungkot. Masaya na kahit na we are in different places, pero may pagkakataon to meet online. At malungkot kasi magkakahiwalay po tayo. Hiwa-hiwalay, pero hindi dapat magkahati-hati. Separate but not divided. Iba-iba ang kalagayan natin ngayon, pero nagkakaisa. At iyon ang prayer ko for us tonight. The way many Christians are responding to this pandemic ngayon ay nagre-reveal ito ng understanding natin at attitude natin towards sa iglesia. Yung iba ay hindi naiintindihan na kasama sa pagiging Kristiyano ang pagsunod kay Kristo. Ang pagiging bahagi ng isang local church o iglesia. O para naman sa iba, optional lang. Yung iba naman, sorry po, wala naman po sana sa atin. Member nga, pero at their own convenience and comfort. This is the one reason why we are studying ang tungkol sa iglesia. Ituloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa iglesia. At ang topic natin ngayon ay the church, the body of Christ, sa unang Korinto chapter 12 verse 12 to 31. Kailangan nating maintindihan ano ba ang iglesia? Ano ang disenyo ng Panginoon sa iglesia? Ano ang kahalagaan ng bahaging ginagampanan ng bawat isa sa iglesia? Ang problema kasi dito sa Korinto, merong division sa kanila. Nababasa natin sa chapter 1 at chapter 11. How about us, mga kapatid? Meron ba tayong pagkakahati-hati? Merong mission ng iglesia, pero salungat ang ambisyon mo. May ginagawa ang iba, pero ikaw, baka wala. Hindi ka nga nakikipagtalo para malayo ang conflict, pero baka wala ka rin namang ginagawa to preserve and strengthen our unity in the gospel. Ano ba ang purpose ng Diyos sa iglesia bilang katawan ni Kristo? Sabi po sa verse 25, that there may be no division in the body. Meaning, merong unity in the body. Kaya nga, body ang metaphor na gagamitin natin all throughout this passage. Merong iba't ibang metaphor about the church na natalakay na natin. Temple, called out, household, bride, etc. Bawat larawang ito ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng design and purpose ng Diyos sa iglesia. Pero dito sa passage natin, yung salitang body
ang metaphor na ginamit na salita po dito. Ano ang kahalagahan ng paglalarawan na ito? At ano ang itinuturo nito sa atin? Simulan po natin. Unang punto. The church as the body of Christ is one body with many members. Totoo na sa verses 12 to 31 ay ikinukumpara ni Pablo ang iglesia sa katawan ng isang tao. In a way, itong mga sinabi niya ay totoo sa iglesia as a universal church. Pero ang specific application ng mga sinasabi niya dito ay sa individual local churches tulad sa Corinto. At ito din ay totoo para sa atin sa Kapasan Church o anong local church ka man kabilang ngayon. Pero pansinin natin, sa salita ni Pablo na hindi niya sinabing ang iglesia ay tulad ng isang katawan. Ang sabi niya sa verse 12, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. This is the main point of the whole passage. Ang iglesia ay hindi lang basta inihalin tulad sa katawan, kundi sa katawan ni Kristo. Sa verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. Lahat ng mga believers from different churches pwedeng masabing body of Christ. Isang katawan dahil iisa lang naman ang Panginoon natin. Sinabi po sa Ephesians chapter 4, verse 4 to 6, may isang katawan at isang espiritu. Kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Kung katawan ni Kristo, ibig sabihin, we represent Christ on earth. We are ambassador of Christ. Sabi po sa 2 Corinthians 5:20. Kaya ang gospel, kailangang mahayag sa pamamagitan natin ng iglesia at ipinapakita natin iyon in how we relate to one another. Kaya pinagsasabihan ni Paul ang iglesia sa Corinto kasi they were failing in representing and reflecting Christ dahil sa mga division sa iglesia. May implikasyon din itong iglesia as the body of Christ sa pagtrato natin sa iglesia. Kay Kristo mismo, natutunan ito ni Apostol Pablo nang magpakita si Kristo sa kanya sa daan papuntang Damascus. Sinabi ni Jesus sa kanya, nung time na si Paul was leading the persecution of the church, ang sabi ng Panginoon sa kanila, Saul, ako ang inuusig mo. Sa Acts chapter 9. Kung ano ang pagtrato mo sa iglesia, parang kay Kristo mo na rin ginagawa. Kung sinasabi mong mahal mo at pinapahalagahan mo si Kristo, na ipapakita mo ba iyan sa pagmamahal mo at pagpapahalaga sa iglesia? Hindi mo pwedeng ihiwalay ang relasyon mo kay Kristo sa relasyon mo sa iglesia. Kapag sinabing body of Christ, isa lang, hindi mga katawan ni Kristo. Singular. Isa lang. Ang marami ay yung mga miyembro o bahagi ng katawang ito. Gustong bigyang diin ni Apostol Pablo dito ang amazing unity we have in Christ because of the gospel binding us. Verse 13, sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Magkakaiba man ang lahi, magkakaiba man ang social o economic status, magkakaiba man ang pananaw, pagdating sa politika, o edad, o sa kasarian, o antas ng spiritual maturity, the gospel is powerful enough to unite us in the church. Kaya nga pinapaalala sa kanila ni Pablo yung spiritual significance ng baptism.
Iisang Espiritu ang tinanggap nating lahat. Iisang Espiritu ang pinainom sa atin na para bang tubig, tulad ng tinutukoy ni Kristo about the Holy Spirit. Sa John chapter 7 verse 38, basahin natin, ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Kaya yung union natin with Christ, na gawa ng Espiritu, kasali din yung pakikipag-isa natin sa iglesia upang maging isang katawan. And obviously, kung human anatomy ang image ni Paul dito, wala namang katawan na isang bahagi lang. Verse 14, sapagkat ang katawan ay hindi isang bahagi, kundi marami. Kaya kapag sinabing isang katawan, meron tayong unity in Christ. Pero hindi ibig sabihin nito ay uniformity. Oo, pare-pareho tayo. Naniniwala sa gospel at sumusunod kay Kristo. Pero nananatili ang marami pa rin nating pagkakaiba. At yung diversity na ito ay hindi hadlang for us to experience true unity. Katunayan nga, doon natin na ipapakita ang amazing power of the gospel to unite us. Madali naman kasi ang unity kung pare-pareho tayo ng interest o ng age group o ng paniniwala sa isang area of doctrine. Pero paano kung iba-iba na? Pero posible pa rin. Kahit iba-iba, posible pa rin. Kasi ito nga ang disenyo ng Diyos sa iglesia bilang isang katawan ni Kristo. At bago mangyari yon, dapat maintindihan natin yung role natin o yung pakikibahagi natin sa ating iglesia. Pangalawang punto, upang maintindihan natin ang ating role. Pangalawang punto, you belong to the body. So kung ang iglesia ay body of Christ, one body, many members, at para magkaroon ng pagkakaisa, itong isang katawan ni Kristo, dapat ma-realize mo muna na kung ikaw ay na kay Kristo, you belong to the body of Christ. You belong to the local church. Kasali ka. Kung member ka na, pangatawanan mo at gampanan mo ang responsibilidad na nakakabit sa pagiging membro. Nakasulat po iyan sa ating church covenant. Pero kung hindi ka pa membro, panahon na para magpamembro ka. Kausapin mo mga elders o kaya leaders para maging formal ang acceptance mo as a member of the church. Bakit ko ito sinasabi? Kasi minsan, hindi natin alam kung membro ba tayo o hindi. Importante po ito upang magkaroon tayo ng commitment as member of our church. Kung Christian ka, hindi mo pwedeng iwasan ang pagiging membro. Package deal yan ng pagiging Kristiyano. Maraming Christian hindi naging epektibo ang Christian life kasi wala silang meaningful membership sa isang local church. Hindi nila alam kung paano sila gagalaw. Pansinin natin kung paanong isinlarawan ito ni Pablo sa verse 15 and 16. Pinagsalita niya ang mga bahagi ng katawan natin to make a point na hindi mo pwedeng sabihin yung iba lang ang kasali o miyembro ng iglesia at ikaw ay hindi. Ang tawag po dito ay personification. Verse 15 and 16, kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilanang ito ay hindi na ito bahagi ng katawan. Verse 16, at kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilanang ito ay hindi na ito bahagi ng katawan. Oo, iba ka. Hindi ka kapareho ng iba. But that doesn't mean na hindi mo pwedeng maging o hindi pwedeng maging makabuluhan ang pagiging membro mo ng iglesia. You need to change your perspective about this. Unity doesn't mean uniformity. Merong puwang sa church sa pagkakaiba-iba. Pero walang puwang sa mga excuses na meron ka para hindi ka makibahagi bilang membro. Sabi pa ni Apostol Paul sa verse 17,
Kung ang buong katawan ay mata, saan naroon ang pandinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naroon ang pangamoy? There's nothing profound sa mga punto ni Paul. Obvious truth na kailangan nating alalahanin palagi. Wala nga namang katawan na puro mata lang. Kailangan din ang tenga para makarinig. Hindi rin pwedeng puro tenga. Kailangan din ng ilong para makaamoy. Kailangan ng kamay, ng paa, kailangan lahat. Mapapa-head, shoulders, knees and toes yata ako nito. Pero kailangan lahat. Ganon din sa iglesia. Hindi lahat, pastor o mga elder, mga church leader o mga active ministry workers ang gaganap ng pagiging bahagi. Kailangan ang bawat isang membro ng iglesia. Kailangan mo ako, kailangan kita. Kailangan natin ang isa't isa. Nasa plano at kalooban ng Diyos, kaya ganito ang iglesia. Verse 18, subalit ngayon ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. Ito ang gusto ng Diyos para sa iglesia at mga miyembro ng iglesia. Ang gusto niya ang dapat masunod, hindi kung ano ang gusto natin. Kaya, kung mag-decision ka na maging miyembro ng isang local church o ng iglesia, at gampanan ang mga responsibilidad ng pagiging miyembro, iyon ay hindi dahil sa kung ano ang convenient o beneficial lang sa iyo. Kundi, iyon ay dahil sa kalooban at pasya ng Diyos para sa iyo. God is sovereign over the church, and we are not. At kung Kristiyano ka, you belong to the body. Pangatlo pong punto natin, you are important part of the body. Bawat membro, mahalaga. Walang puwang dapat sa iglesia ang comparison, kung sino ba ang mas magaling, kung sino ang mas importante. Walang puwang sa iglesia para sa inggitan o pagmamalaki. Verse 19 and 20, ito po ang sinasabi, at kung ang lahat ay isang bahagi, saan naroon ang katawan, subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Paulit-ulit si Apostol Pablo sa punto niya. May isang katawan, pero maraming bahagi. Mahalagang bigyan din ito ni Apostol Pablo. Kasi yung iba, nagkakaroon ng inferiority complex o pagiging mababa ang pagtingin na para bang hindi sila mahalaga sa iglesia. At yung iba, mga members lang ang mahalaga. Ito ang problema ng iglesia sa Corinto. Para bang nilalagyan nila ng grado ang mga spiritual gifts. Ipinalalagay na ang mahalaga lang ay yung mga public showy gifts, tulad ng speaking in tongues. At hindi mahalaga yung ibang gifts na hindi gaanong nakikita o dihayag. Kaya yung iba, merong inferiority complex. Feeling nila, hindi sila importante o walang maiko-contribute sa iglesia. Pero yung iba naman, merong tinatawag na superiority complex. Feeling nila, sila ang importante, sila ang magaling. Kaya sabi ni Pablo sa verse 21, ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Kapag sinabi ni Apostol Pablo na mahalagang parte ka ng katawan, ibig sabihin, okay lang na sabihin mo sa iglesia na kailangan mo ako. Hindi pagyayabang yon, sapagkat totoo naman yon. Ang pagyayabang ay yung sasabihin mong hindi mo kailangan ng iba. O sasabihin mo, hindi kita kailangan, hindi ko kayo kailangan. Halimbawa, hindi ko pwedeng sabihin bilang elder na ako lang ang mahalaga sa iglesia. At hindi na mahalaga ang mga matatanda o mga byuda o mga bata. Kailangan natin sila. Lahat tayo, kailangan din natin sila. Kailangan natin ng humility para sabihin sa isang kapatid sa Panginoon na kailangan kita. Kailangan ko ang prayers mo, kailangan ko ang tulong mo, kailangan ko ang ministry mo, kailangan ko ang contribution mo sa iglesia. Pero ang nakakalungkot,
natural sa atin na we place higher value sa mga taong mas prominente o mas visible ang ministry sa iglesia. Ito po ay dahil nakuha natin yung value system ng mundong ito. Halimbawa po sa isang kumpanya, yung CEO ang mahalaga. Kapag rank and file employee ka, madali ka lang palitan. Sa basketball team, yung star player ang mahalaga. Yung nasa bench, yung bangko, walang bilang. Kahit walang maiambag, walang puntos, okay lang. Pero mga kapatid, hindi ang iglesia. Hindi ito ang kaparaanan ng ating Diyos na si Yahweh. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa verse 22, basahin po natin, sa halip, ang mga bahagi ng katawan na wari mahihina ay kailangan. Yung mahihina tulad ng mga sakitin, pati mga disabled na physically limited, yung mga nakakatanda, mahirap nang intindihin at alagaan, yung mahirap na kung ikukumpara sa mayaman ay hindi naman makakaambag ng malaki sa financial na pangangailangan ng iglesia, sa halip tinutulungan pa, yung mga bata at yung mga batang inaalagaan pa na kailangang turuan at sanayin, sabi ni Paul, sila ang kailangan. Essential, necessary. Hindi pwedeng walang ganyan sa iglesia. Bakit? Dahil sila ang nagtuturo sa atin ng habag. Sila nagtuturo sa atin kung paano maawa at pinapakita dito ang kapangyarihan Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa atin noong tayo rin, spiritually speaking, ay mahina din, makasalanan, at mahirap turuan. Mababasa natin iyan sa chapter 1 ng unang Korinto. Sa mga kahinaan natin, mas naipapakita ang kapangyarihan ng Diyos. Sa mga kakulangan natin, naipapakita ang kasapatan ng biyaya ng Diyos. Iyan ay karanasan ni Pablo. Ang sabi niya, kung saan ako mahina, doon ako malakas. Sabi ng Diyos sa kanya, sapat ang aking biyaya sa iyong kahinaan. Kaya dapat, pinapahalagahan natin ang bawat membro ng iglesia, not because we are deserving of honor, but because God is. Verse 23 and 24, ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating walang kapurihan ay pinagkakalooban natin ng higit na kapurihan. At ang mga kahiyahiyang bahagi natin ay siyang lalong pinararangalan na ito ay hindi na kailangan ng mga bahagi nating higit na magaganda. Yung mukha natin, siyempre, pinapakita natin sa iba. At kung magagawa natin ay pagagandahin natin yan at para maging presentable ka at kapuri-puri sa mga tao. Pero karamihan sa mga bahagi ng katawan natin, especially our private parts, tinatakpan natin. Kasi hindi disente kapag nakita. Pero kahit hindi nakikita, mahalaga ito. Sa katotohanan, napakahalaga. Kahit yung mga internal organs natin, mahalaga to. Kapag may depresya yung puso mo, yung liver mo, yung bato mo, delikado ka. Hindi tayo mabubuhay kung wala yung mga bahaging yon. Ganon din sa iglesia. Karamihan ng members nasa background. Yung iba, hindi natin nakikita ang ginagawa o yung ginagawa nilang paglilingkod. Yung iba ay behind the scenes. Tulad ngayon, ako lang ang nakikita nyo sa preaching. Pero maraming members natin ang nagtatrabaho para maging malaya ako na makapag-focus sa preaching of the word at mapakinggan nyo ng maayos. And usually, kaming mga leader ang nakakatanggap ng malaking credit. Pero hindi dapat. Hindi lang kami dapat. We must also honor our members na nasa backstage. Kahit wala yung spotlight sa kanila. Dahil kung wala sila, we cannot do this effectively. Kailangan sila. Kailangan natin sila. Kailangan natin ang bawat isa. Again, pinapaalala ni Apostol Pablo na ito ang disenyo ng Diyos
sa iglesia. Sa verse 24, ito po yung karugtong. Subalit, binuo ng Diyos ang katawan o isinaayos at binigyan ng higit na kapurihan ang bahaging may kakulangan. Yung word na binuo nung isaayos ng Diyos dito, ibig sabihin, ang Diyos ang nagdesisyon. Ang Diyos ang nagplano. Ang Diyos ang bumuo, nagkabit, nagdisenyo sa bawat bahagi ng iglesia in such a way na maging dependent tayo sa bawat isa. Huwag nating maliitin ang akala nating maliit na bahagi ng iglesia. And this is rebuking and humbling for us na ipinapaalala sa atin na hindi hangarin ang pagkilala ng mga tao sa ministry. Huwag nating hangarin ang mga papuri. Sapat na ang karangalan na galing sa Diyos as we do our part sa iglesia. Ganito ang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Sa Mark 10:45, ang sabi doon, hindi siya naparito para paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa marami. The point of ministry is Christ-like humility and servanthood, not prominence, not popularity, not our own glory. Gustong tanggalin ni Pablo ang yabang na natitira sa atin as we approach our role sa ministry sa iglesia. Pero for some of you, na maliit ang tingin nyo sa sarili nyo, kasi maliit ang tingin sa inyo ng iba, o kaya naman ay naiinggit kayo kasi magagaling yung ibang members at talagang ang gagaling nila, pakinggan nyo ito. Sa verse 24, subalit binuo ng Diyos ang katawan at binigyan ng higit na kapurihan ang bahaging may kakulangan. Pang-apat na punto po. Ito po yung purpose for unity and mutual care. Ngayon, bakit ganito ang dinisenyo o ginusto ng Diyos na kalagayan ng isang iglesia bilang katawan ni Kristo? Isang katawan, maraming bahagi. Ano po yung purpose? Nasa verse 25 po ang sagot. Upang wag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkatulad ng malasakit sa isa't isa. Maraming mga bahagi ang katawan. We are many members of one body. One body, ibig sabihin, nais ng Diyos na tayo ay hindi magkabahagi o magkahati-hati o magkanya-kanya na lang, kundi magkaisa. Isang layunin, isang misyon, isang mitiin. Paano natin maipapakita ang pagkakaisa na yon kung tayo ay nagmamalasakit sa isa't isa? Same care for one another. Merong mutual care. Hindi lang ang leaders o ilang membro ang nag-aalala sa iba, kundi lahat. Kundi bawat membro inaalala, iniintindi, concern sa kalagayan ng bawat isa. This is why we strive to pray for one another. Every member of the church praying not just for some members of the church. Hindi lang mga youth praying for the youth o mga women praying for other women. No, that's not unity. That's not mutual care. Kundi bawat member ng iglesia nanalangin para sa bawat isa. Lalo na yung mga members na hindi mo naman ka-close o ibang-iba sa'yo o hindi mo gusto ang personality, ipag-pray sila. Kumustahin sila. Pakialaman ang buhay nila. Yun ang ibig sabihin ng pagiging membro ng iglesia. Pakialaman tayo sa isa't isa. Pero wag naman tayo manghimasok. Ano? Ayaw mo ba ng ganon? Sa tingin mo, makakabuti ba sa'yo kapag sarili mo lang ang iniintindi sa sarili mo? Yung parang nag-iisa ka lang. Kayo po ang makakasagot dyan. Practically speaking, paano natin maipapakita ang pagmamalasakit sa isa't isa? Verse 26. Kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan,
sama-samang nagagalak ang mga bahagi. Sakit ng kalikingan, sakit ng buong katawan. Dama natin ang kalungkutan ng bawat pamilya na ang mahal sa buhay ay pumanaw. Kasi pamilya din niya tayo. Kaya nalulungkot tayo. Kung hindi mo nararamdaman ang kahit kung konting lungkot lang para sa kanya, siguro hindi mo siya kilala. O hindi ka nakikialam dahil sadyang wala kang pakialam. Pero bilang kapatid, dapat may concern. Yung mga members natin na hindi natin nakikita sa personal dahil online meetings nga lang tayo, di ba nadadama natin ang lungkot para sa isa't isa? Gusto natin makita sila. Kaya lang, limitado ang pag-visit. At kapag meron naman tayong ibang members na pinagpapala ng Panginoon, eto naman, halimbawa pinagpapala sa pamilya, pinagpapala sa business o sa ministry, hindi tayo dapat mainggit. Na bakit ako walang ganun? Bakit siya meron? Walang ganun. Tulad ng house blessing ng kapatid natin na sina Jeric at si M. Nagpa-house blessing sila. Nandun kami. Nakikain kami. At nakisaya kami. At kung makikita mo ang blessing ng Diyos sa kanila, we rejoice with them. Yun ang ibig sabihin ng pagiging iglesia at pagiging miyembro nito. Hindi ito para sa 20% lang ng members ng iglesia. Ito ay para sa lahat. Tandaan natin, pag 20% lang ang kumikilos sa iglesia, mahihirapan tayo. Sabi po sa verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Bawat isa, kasali ka dun. Yes, huwag mong ismulin ang meron ka. Ano man yan, meron kang paglalagyan sa body of Christ. At ito ang ating last point. God has appointed you for a specific role in the church as a member of the body of Christ. Bakit ko nasabing may paglalagyan ka? Kasi sabi ni Apostol Pablo sa verse 28, basahin natin, at ang Diyos ay naglagay sa iglesia, una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, ikatlo yung mga guro, saka mga gumagawa ng himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang uri ng wika. Bawat isa na binanggit niya sa listahang ito, bawat tao, bawat membro, bawat leader, bawat spiritual gift, ang Diyos ang naglagay. Kung nasaan ka ngayon, ang Diyos ang naglagay sa iyo sa ministry na yan. Kung ano ang meron ka na spiritual gift, ang Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Hindi tayo ang nag-appoint sa sarili natin. Ang Diyos. We submit to God's calling sa ministry. Mahabang usapin ang passage na to. May issue dito kung meron pa bang apostol at propeta ngayon. Kung yung office ang pag-uusapan, wala na. Kasi yun ang pundasyon nila. Pero sa panahon natin ngayon, maituturing natin apostolic ang mga ginagawa ng mga missionaries at church planter as they preach the gospel to the other places. Masasabi rin natin prophetic ang role ng mga preacher at iba pang Christian na matapang na ipinapahayag kung ano ang naririnig na sinasabi ng Diyos sa Scripture. And definitely, meron pa rin mga teachers ngayon as we interpret and apply the Word of God in different setting. Public man or one-on-one in a small group or care group. At ito yung naunang tatlo na sinabi ni Paul. Apostol, propeta, guro. Ito ay posibleng nagpapakita ng primary importance ng mga ganitong tungkulin sa iglesia. Pero, hindi dahil mas mahalaga ang mga members na may ganitong tungkulin, kundi para ipakita ang supreme value ng ministry of the word sa iglesia. But it doesn't mean na lesser importance na yung ibang gifts na binanggit dito. Kasi, kung magkakaganon,
defeat ang purpose ni Paul in this passage na binibigyang importansya ang bawat membro ng iglesia na may ibang kaloob din naman. Sa iglesia sa Corinto, maaring nagiging superior din ang status nitong mga gifts of miracles, gifts of healing, saka speaking in tongues. Pwede rin nating pag-usapan yan. Ano? Pero sa ngayon, wag muna. No, kung ito ba'y meron pa ba o wala na? But let us reserve that for another time. Kasi baka mamiss naman natin ang itinuturo dito ni Pablo sa Corinto. Siyempre, hindi nila concern yung question na yon during that time kasi ito nga yung mga gifts sa church noon. Pero inilagay ito kasama ang pagtulong at pangangasiwa para ipakita na lahat iyan ay mahalaga. Ano man ang gift na meron ka, it is not for you to feel superior or inferior. Kasi, kaysa sa iba. Ano yung point dito? Hindi yung kapag meron kang nakita na nakakahanga o nakakainggit sa iba, sasabihin mo, sana all. Meron ako noon. Pero, sasabihin ni Paul, hindi all. At mas mainam sa iglesia na hindi all. Verse 29 and 30. Lahat ba'y mga apostol? Lahat ba'y mga propeta? Lahat ba'y mga guro? Lahat ba'y mga manggagawa ng mga himala? Lahat ba'y mga kaloob ng pagpapagaling? Lahat ba'y nagsasalita ng mga wika? Lahat ba'y nagpapaliwanag? Hindi all. Kung ano ang gift na meron ka ngayon, iyon ang bigay ng Diyos sa'yo. Iyan ang gamitin mo. Kung ano man ang ministry role na gusto ng Diyos para sa'yo, iyan ang pagbutihin mo. At kung in the future ay may ibibigay sa'yo si Lord na ibang ministry o dagdag na spiritual gift, paghandaan mo. Huwag mong madaliin. Ipag-pray mo. Mag-focus ka sa anumang maliit na meron ka ngayon. Ano ba? And be faithful in stewarding that gift. Okay lang magangad ng mas malaking ministry o mas sigit na spiritual gift. It is okay to be passionate about that. Kasi sabi ni Paul sa verse 31, ito po ang sinasabi, subalit pagsikapan ninyong mitiin ang higit na dakila o higit na dakilang mga kaloob at ipakilala at ipapakita ko sa inyo ang 100 na walang kahambing. But earnestly desire the higher gifts. Utos ito na araw-araw na hangarin natin, ambisyonin natin o ipanalangin natin ang mga kaloob na mas dakila. Sabi po sa unang Korinto chapter 14 verse 5 o verse 1 to 5, pakamitiin ninyo ang pag-ibig at pagsikapan ninyong mitiin ang mga kaloob na espiritual. Lalong-lalo na ang kayo'y makapagpropesiya. Sapagkat ang nagsasalita ng ibang wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, yamang sa Espiritu siya nagsasalita ng mga hiwaga. Subalit ang nagsasalita ng propesiya ay nagsasalita sa mga tao para sa kanilang ikatitibay, ikasisigla, at ikaaaliw. Ang nagsasalita ng ibang wika ay pinagtitibay ang sarili, ngunit ang nagsasalita ng propesiya ay pinapatibay ang iglesia. Verse 5 ngayon, nais ko sanang kayong lahat ay magsalita ng mga wika, subalit lalo na ang kayo ay magsalita ng propesiya. Ang nagsasalita ng propesiya ay higit na dakila kaysa nagsasalita ng mga wika, malibang mayroong magpaliwanag upang ang iglesia ay mapatibay. Kasi nga, nagkakagulo sila sa ganong spiritual gifts. Pero yung point ay hindi ipakita kung ano ang greater importance. Mahalaga naman parehas. Pero hindi ito sa kung anumang kakayahan meron tayo, kundi kung ano ba yung makapag-achieve ng purpose ng Diyos para sa iglesia. Para magkaisa ang iglesia. For us to grow stronger as unity natin in the gospel. Para mas tumibay at tumatag ang iglesia. Para magpatuloy tayo sa misyon na binigay sa atin ng Diyos. Ang sabi ni Paul, earnestly desire, be zealous, be passionate for that. Hindi para tayo
ang mas maging dakila kaysa iba, kundi para maipakita na ang Diyos ang dakila sa lahat. Dahil anumang meron tayo, sa Kanya naman nagmula lahat. Ano nga naman ang maipagmamalaki natin? Wala. Samantalang pare-pareho naman tayong tumanggap ng biyaya ng kaligtasan ng Diyos. That is why we can unite as a church and stand together in the gospel and grow together and help each other. Ito po ang ibig sabihin ng pagiging one body with many members. Marami tayong bilang membro. Marami tayo. Magkakaiba, pero nagkakaisa sa hangaring maitanghal si Kristo sa buong mundo. Sa pamamagitan ng iglesia na pinaglagyan sa atin ng Diyos bilang mga membro nito na tumutugon sa pagtawag ng Diyos sa atin. Church, the body of Christ. One body with many members. You belong to the body. You are important part of the body. You have a purpose for unity and mutual care. And God has appointed you for a specific role. Sa Diyos ang papuri sa kanyang mga salita.
tiyak na